What's up, schoolmates? Nagbabalik tayo dito sa Mariano Ponce National High School. At ngayon naman, titignan natin at susuriin natin kung ano nga ba ang opinion ngayon ng mga audiences natin dito. Handa na ba kayo? Ayan, magtatanong tayo sa mga audiences natin kung sang-ayon ba sila sa pagbabawal ng political dynasty o hindi. Sino rito ang gustong sumagot sa tanong na yon? Ayan, halika dito. Halika. Yan. Gusto ko yung mga matatapang eh. Gusto ko yung full conviction ka sa pagsagot. Okay, ulitin ko ang tanong. Sang-ayon ka ba sa pagbabawal ng political dynasty o hindi? I actually strongly believe na dapat pong tapusin na yung political dynasties. But kagaya nga po ng I don't think na yung bill po na ito, yung anti-political dynasty bill, is the right solution to stop political dynasties. And there is also this point na hindi po political dynasties yung main source or yung root cause ng corruption here in the Philippines, which is why, although I agree na kailangan na siyang patigilin, meron din pong ibang main focus or paano ba sasabihin yun? Meron pong ibang root cause na dapat nating i-prioritize if we want to truly stop corruption here in our country. Ayan, maraming salamat, no? Maraming salamat. Ngayon, kukuha pa tayo ng isa pang idea or insight about it. Once again, ang question is, sang-ayon ba kayo sa pagbabawal ng political dynasty o hindi? Dito naman sa side na to, sino ang gustong sumagot? Anyone can answer. Ayan, gusto ko yung side na to matatapang eh. Meron ba dito? O sige, dito muna tayo sa side na to. Please come down here. Hindi po dapat tinatanggal yung political dynasty kasi gaya nga po nasabi ng mga debaters po natin kanina, gaya po ni Kuya Andre, hindi naman po kasi sa title lang po, porket apelido, corruption, hindi po natin masasabi na yung apelido, yung isang apelido na to, yung pamilya nito, corruption, hindi po kasi po, sa gaya nga po nasabi ulit po nila, choice po ng tao yon. Kung corrupt po yung iba, hindi naman po siguro na ilalaan po nila yung buhay nila doon, na iidolo nila yung mga corrupt na yon. Kumbaga, hindi po nila i-align yung mga decision nila sa ibang tao kasi in the end of the day po, may mga sarili po tayong decision na dapat nating ginagawa at isinasaalang-alang para po sa ikabubuti ng lahat. So para po sa akin, hindi po pwedeng hindi rin po tanggalin. Kumbaga, gaya nga po nung mga sabi din po nila, higpitan lang po siguro yung mga sistema po natin kasi yung political dynasty po, hindi po siya yung sagot po sa bawat dilema kasi marami po tayong dilema gaya ng kahirapan, corruption na minsan nga po nag-uugat sa mga political na ganon. Pero meron din pong political na hindi galing sa political dynasty na corrupt din po. Kumbaga decision po talaga siya ng tao at nasa tao din po, taong bayan din po yung power po. Ayan, maraming salamat sa mga tapat at matatalinong saloobin. Yes. Yan. O, diba? Kita Satisfied ba tayo sa Totoo. answers ng lahat? Well, kita naman natin no, sa mga kabataan na may paninindigan talaga sila. Kaya Correct. naman, alamin din natin ngayon kung sino sa kanila ang best speaker for today's episode. Ang best speaker for today's episode, guys, first of all, kudos at maraming salamat sa ating mga naging debaters because you were very brave to Yes. share your ideas, no? At lalo-lalo na in the face of, syempre, powerful figures sa ating bansa, di ba? To be able to name and identify, that's a huge courage already. Totoo. Pero, guys, kapag nagpili tayo ng ating best speaker, hindi natin sinasabi na sila lang yung nanalo. 'Di ba? Ang goal natin is mapakita sa inyo na valid lahat ang inyong mga opinion. Ang ibig sabihin lamang po ng ating best speaker ay mas malinaw, mas convincing ang kanyang mga naging argumento ngayong araw. And now, let's reveal, sino nga ba ang inyong best speaker? Sino ang Sino? best speaker? Razel? Okay. Ayan, malalaman natin yan sa ilang sandali na lamang, kaya't kumapit ang bawat isa. Hawak kamay, guys. Hawak kamay. Because ang best speaker ng episode natin ngayon ay walang iba kundi si Francine S. Villafuerte. Francine! Francine! Congratulations! Francine, is your mama proud? Surely.
Wow! Surely, mama ni Francine, please, paki-comment po down below kung proud kayo kay Francine. Thank you so much, Francine. Congratulations. At congratulations mali sa ating mga naging debaters for today dito sa Mariano Ponce National High School. Ayan. Yan, once again, maraming salamat po. You know what, Trish? Yung napulot ko ngayong episode, no, importante talaga na kinukonsider natin yung nararamdaman ng iba. May mga arguments doon na nagsasabi na sa ibang pamilya nag-work ang anti-dynasty. Paano naman yung mga provinces, yung mga cities na hindi nag-work ang anti-dynasty? How about their lives? How about their miserable lives? Paano naman yung... Kasi every lives matter, diba? So, kung may mga taong nakaka-experience ng hindi magandang pamamalakad ng anti-dynasty or hindi maayos ang pamamalakad ng pamilyang yon, papaano sila? 'Di ba? And also, hindi naman ito sinisira ang pagiging demokrasya ng pagiging Pilipino eh. It's about protecting the everyone to vote and to participate. Kasi parang more like ang mga tao nagiging spectator na lang eh. Kung sino yung nandyan, sila na lang iboboto. Which is, pwede naman sila na sila mismo ang iboto. 'Di ba? Kasi dahil nga sa anti-dynasty nakikilala ang pamilya nila, no. Papaano naman yung mga mamamayan no na normal na tao na gustong mamuno, 'di ba? Paano sila? Kasi ang mga pamilyang ito ay kilala na. May mga power and may mga connections, money, resources. Papaano naman yung mga taong wala na gustong mamuno, maging servant sa public. Correct. So Correct. ganun yung mga points ko na parang kasi sa panahon ngayon nawawala na no, yung mga gustong tumakbo na tricycle drivers. Correct. Na mga na maaaring mamuno naman at may kakayanan naman para mamuno. So Correct. parang nababasag yun. Yeah. Actually, sa episode na to, mas na-feel ko na malayo pa sa isip ng mga kabataan kung ano Yes. talaga yung meaning ng voters education, ha? So, when we say voters education, hindi siya prevention na magluklok ng mga maling tao. Actually, siya yung unang step para maging mas matalino tayong Right. mga mamamayan, 'di ba? If you have standards, if you have principles, prinsipyo, integridad, masyadong matayog yung word na yun eh. Pero sa mga kabataan, imagine mo, ang mama mo, yung healthcare system niya, nagkasakit siya, pero dahil hindi maayos yung pamamalakad sa inyong lokal, ay hindi siya nabigyan ng tamang serbisyo. But do we point it out na it's because of political dynasties? It's not mutually exclusive. So, I think the first thing that we should address is how do we vote as Filipinos, 'di ba? Yes. Tama ba yung mga niluluklok natin sa posisyon? Kahit magkapareho sila ng apelido, kung nakikita natin ang tamang progreso or at they walk the talk, ha? Hindi yung pinangako, tas pagdating sa susunod na eleksyon, pag binilabas natin yung records, walang nagawa. 'Di ba? So voters education is first. Second, when it comes to freedom is such a loosely used word. Yes, Laging always. sinasabi, dapat may kalayaan tayong bumoto. Pero matalino ba tayo bumoto? Matalino ba ang mga niluluklok natin sa pwesto? Or inuutakan lang ba tayo? Yun ang dapat natin tinatanong, di ba? And lastly, anti-political dynasty bill is not the end-all be-all solution. Pero, Yes. it shows us na walang pangil ang mga institusyon sa bansa. COMELEC, have we ever seen an actual proof that they have disqualified a specific candidate because there is a conflict of interest? So that's a burden of proof to the institutions. So the system is flawed, pero you want a watered-down bill na mapasa siya, and ang gagawin lang nila ay hahanapan lang nila ito ng butas. So ano ang solusyon? Maging matalinong botante. Yun ang solusyon para maging maunlad ang bansa. At nagsisimula yun sa mga kabataan. So choose wisely, guys. Hindi siya, porket binigyan tayo ng pera, binigyan tayo ng ayuda, yun na ang solusyon para sa lahat. 'Di ba? Ang gusto natin, magandang edukasyon. Tamang pagpapasahod sa mga guro. Tamang edukasyon para sa mga kabataan at tamang oportunidad para pag graduate kayo, matalino at able-bodied ang ating mga manggagawa. 'Di ba? Para maiangat natin yung uri ng pamumuhay na meron sa bansa. And it starts with you because you are all leaders already. So influence wisely and choose your voters and choose your officers wisely. Ayan, ang dami ko nasabi, 'di ba? Because Yes. yun nga. At once again, sana na-involve din kayo. Maraming salamat sa Mariano Ponce National High School. 'Di ba?
sa mainit na pagtanggap. diba? Sobrang init. Sa sobrang init, medyo pinagpawisan ako sa topic Yes. natin today. At syempre, pagpapatunay niya, syempre, buhay na buhay ang diskurso sa pampolitika at syempre sa pang-ekonomiya ng ating mga kabataan. And with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinion natin ay mahalaga. Kaya naman, sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, schoolmates, may pakialam ka! Thank you so much, Thank you so much, Mariano Ponce!